Dear Lady Love TV. Poor Wife of a Womanizer. Tunghayan na po natin ang ika-23 bahagi. Let's go, Sarah. Nalilate na tayo sa first subject natin. Sabi ni Levi, hindi ko napansin. Tapos na pala mag-usap. Sila ni Ram. Ha? Wala akong naintindihan. Ayos ka lang, baby? Andy asked me. I nod. Kasi okay naman talaga ako. Hinahanap ko si Ram. Nasa gilid ko pala siya. Sa hood ng car niya nakasandal. Are you okay? His eyebrows raised when he asked, and I find it cool. Yeah, he nodded as an answer. Biglang nag-ingay ang paligid kasi dumadami ng students. Dumadami na yung kinikilig sa kanila tapos dumarating na rin si Ren. Himala ata na hindi kumakaway si Red. Hindi rin nakangiti. Oh, Levi. Hey. Bati ni Rex tapos nag-shake hands pa sila. Kumusta? Ito, gwapo pa rin. Sagot naman ni Rex. Nagtawa na ng dalawa. Oh, ang hangin. Umirap si Andy na para bang naaasar sa sinabi ni Rex. Anong sabi mo? Pagalit na baling ni Rex kay Andy. Ako ba tinatanong mo? Humarap si Andy rito habang tinuturo ang sarili niya. Sino pa ba? Ikaw lang naman na nagre-react. Anong gusto mo? Ako? Pass. Just like Ram, mayabang. Magpinsan nga naman. Dreams. High. Tara na nga, baby. Naon na siyang naglakad. I'm always dreaming high. Sagot ni Rex. Bakit ganyan ang itsura niyan? Tinuro ni Ram si Red. Broken. Natatawang sagot ni Ren. Buti naman. Sang-ayon pa ni Ram. Anong broken? Sa gwapo kong to, broken. Let me inform you guys that this handsome Red never heartbreak. And I'm proudly saying that this handsome face make thousands girls cry. I'm a breaker. Boastful. Nako, salahin na ata nilang yabang eh. But I'm still more girls to you. Sagot ni Ram. Ouch. Hindi niya ba alam na nandito ako? Yeah. Rev, agree. Ang tipid naman magsalita. Mauna na ako guys. Paalam ni Levi. Sige, sagot ni Rex. Akmang aalis na si Levi na magsalita si Ren. Hoy, teka, di ba classmate kayo ni Sarah? Bakit hindi na lang kayo sabay? Sabi ni Ren tapos tiningnan ko. Kumunot ang noo ko at nang bumaling ako kay Ram, ang talim na mga mata niya. Napuno ng katahimikan. When Red broke the silence, puwisi talaga. Sino naman kaya ang walang puso na nag-iwan ng buto ng apple sa kotse ko? Gago. Nakakainis. Puwisit. Teka. So, kotse pala ni Red yun. Natatawa si Ren at Rex. Baka naman napagtripan ka lang, sabi ni Levi. Sa dami ng pagtitripan kotse ko pa. Nagmamaktol talaga siya. Tiningnan ko si Ram. Nakatingin siya sa akin. He smeared. Tinaasan ko siya ng kilay. Kilala ko. Sumabay ka na kay Ramos. Baka malate ka. Ang aga mo pa namang nagising. Ram cuts me off. That makes my eyes widen. Seriously? Hindi makapaniwala na tanong ni Ray. Binuksan niya ang backseat niya tapos kinuha yung books ko. Tapos kukunin ko na sana pero inakbayan niya ako. Hindi. Tara, ihahatid na kita. Wala pa naman akong tiwala sa gunggong na to. Bumaling siya kay Levi at nginisihan. Bakit ka ba nagdala ng books? May contest ngayon. Nakangising tanong ni Ram na ikinasingkit ng mata ko sa kanya. Inaasar niya ba ako? Bakit hindi niya sinabi kanina? FYI, dinala ko na at ilalagay ko sa locker ko para bukas. Hindi na ako magdala. Inirapan ko siya. Really? Gusto pa sana kitang asarin kaso late ka na. Hindi ko lang alam kung saan. Wala namang lecture today. He's thinking something. Ano bang iniisip mo ha? Ikaw? He cuts me off. Tumigil ka nga. Para malaman mo malilate ako dahil may meeting kami about sa contest mamaya. Alam mo na, I can't control myself not to roll my eyes. Okay, let's go. Seriously, I close my arms in my chest. Yeah, ayaw mo ba? He wrapped his arms around my waist at nararamdaman kong hinahaplos niya yung likod ko. Guys, tama na ang lambingan. Kagabi pa kayo niyan ha, for sure. Sabi ni Ren kaya napatingin kami sa kanya. Ewan ko sa inyo. Sabi ko at inalis ko yung kamay ni Ram.
Halika na nga, Levi. Huwag mo na akong ihatid. Hinawakan ko si Levi sa wrist at pagkatapos kong sabihin yon kay Ram, hihilahin ko na sana siya pero may humawak sa isang kamay ko. Hindi ako pumayag na sumabay ka sa kanya at mas hindi ko sinabi na pwede kanyang hawakan. It's just simple distance or ambulance. He smirked. Ang pangit ng aura niya. Bakit na naman ba? It's your choice, Ramos. Keep that in mind. Let's go. Dagdag niya at pinitawan niya na ako tapos nauna na siyang maglakad. Tinapik ni Rex si Levi sa shoulder. Good luck, sabi ni Rex na sumunod na kay Ram. Akala ko ba ihahatid ako nitong lalaking to? Bakit parang ako ang maghahatid sa kanila dahil akong susunod sa kanila papunta sa room? If I were you, I stay away. Cold na sabi ni Rev. Sumakay na siya kay Rex. Grabe naman, napaka-bipolar. Baliw lang talaga si Ram. Red commented. We have to go. Paalam ni Ren, then inakbayan niya si Red. Hindi sila sumusunod kina Ram. Pareho talaga sila. Ganon din ang sinabi niya na nasa cafeteria kami. Galit? Bakit naman siya magagalit? Ay naku Ram, ano bang gagawin ko sa'yo? Bahala siya kung galit siya sa akin. Galit rin ako sa kanya. Teka, bakit siya papunta sa room namin? Sumunod na ako sa kanila dahil dala-dala niya yung books ko. Baka kung saan niya yun ilagay. Sabay kami naglalakad ni Levi pero walang imikan. Hindi rin magkahawak. Hey, I didn't say na gusto kong magkahawak kami. Parang umiiwas siya. I mean, nag-distance siya sa akin ng konti. Hanggang sa makarating kami sa room, tahimik lang. I pick up later. Seryoso niya sabi sa akin at iniabot niya yung books ko sa isa kong classmate na sumulubong sa kanya. At nakita kong nilagay nito ng maayos sa upuan ko. Sige. Nginitian ko siya. Nakita kong gusot ang collar ng long sleeve niya, kaya inilapit ko yung kamay ko sa leeg niya. Pero hinila niya ako papalapit sa kanya. Na ikinagulat ko nang marinig ko ang malakas sa tilian ng mga students. Inilapit niya sa akin tenga at bumulong. I love you, my love. He whispered, that makes me froze where I'm standing. And I look at him. He smirked and fixed his collar before he kissed my forehead and walked away. Para akong lumulutang sa ere sa sinabi niya. Baliwala ang ingin ng mga students dahil paulit-ulit kong naririnig ang sinasabi niya. I love you, my love. Iniisip niyo siguro kung anong pinag-uusapan namin ni Ramos. Iniisip niyo rin kung bakit ako pumayag na sumabay ang dalawa. Pero kaagad din naman nagbago ang isip ko. Iniisip niyo kung tama ba yung nababasa niyo na binulong ko kay Sarah nang ihatid ko siya. Aaminin ko, ayaw ko nakikita na magkasama sila. Kaya hinatid ko siya. I'm gonna do it all the time. May dapat pa akong gawin at ayusin. Kaya nang maihatid ko si Sarah sa classroom niya, kaagad din akong umalis. Pagkatapos kong sabihin yun sa kanya dahil kailangan kong patunayan sa kanya. Well, I have a plan. I hope it's effective. Dude, tumingin ako sa likuran ko nang marinig kong may tumawag sa akin. It's Rev and Red. Na makalapit sila sa akin, pumapagit na ako sa kanila at inakbayan ko sila pareho. Well, masaya lang ako ngayon. Today I confessed to Sarah and I don't know what she's going to answer me, but I saw how priceless her reaction is. That's my girl, my wife. Baka sa sobrang saya ko, mahimatay ako, kaya kailangan ko ng support. Nagkatinginan si Red and Rev curiously. Tara na nga, sabi ko. Totoo ba to? Hindi makapaniwala na tanong ni Rex. Napalingon kaming tatlo sa dalawa. Kung panaginip man, dapat na nating sakyan. Pagkasabi ni Ren, umakbay siya sa left side ni Red. Si Rex naman sa right side ni Rev. You're not dreaming, I said. I know. Balik rin sa akin ni Red. And we laughed. This is the advantage having a best friend cousins. Even if they're so irritating sometimes, I am still blessed that I have them all. Hi. By the way, I'm Ren Michael, the handsome. Sa amin talaga akong pinakagwapo. Masyado lang mayabang si Red at Ram, kaya ganon. Siyempre ako ang gwapo dahil para akong si Mark. Tahimik lang. Tahimik ang ganon, ang tunay na gwapo. Sobrang saya ko ngayon, grabe. Imagine, ngayon lang ulit namin ito nagawa. Yung magkakaakbay na maglalakad, siguro last time na ginawa namin to high school pa kami. Yeah, ito kasing si Ram. Hindi naman talaga siya ganyan. Noon ang totoo nga niyan, mas baliw pa siya kaysa kay Red. But someday, changed because of the family conflict.
because of someone entered in his life and it was, basta. Guys, kailan natin to huling ginawa? Tanong ko sa kanila. I don't know. Sagot ni Rev. Kanya-kanyang tawanan na naman kami. I think we're in high school. Sagot ni Rex. Yeah, and the moment I can't forget nang natisod si Ren, si Ram ang nadapa. Sang-ayon ni Red, that make us laugh again. The craziness of us, sabi ni Ram. Oo, totoo yun. Magkakaalakbay kami noon. Ganito yung arrangement namin left to right. Ram, ako, Red, Rex, and Rev. Tapos palabas na kami ng campus noon, pero napadaan kami sa field. Hindi ko napansin na may tubig pala kaya natisod ako. Tapos si Ram naman, todo sandal sa akin. Kaya ayun, siyang nadapa kasi na out of balance ako. Nakarating na kami sa private room namin. Kumala si Ram sa pagkakaalakbay at may tinawagan siya. Bumalik na ba ang dating lover boy? Rav asked. I think so. Sagot ko at tiningnan ko si Ram, nagalit, habang may kausap siya sa phone. Sino yun? Uy, teka nga Ram, bakit ka pala umuwi ng madaling araw? Tanong ni Red. Sekretary ni Lolo, may inuutos ako. Umupo si Ram sa teacher's table kaya lumapit kami sa kanya pero hindi naman totally lapit na lapit. Napakaseryoso niya . Ano kayang problema? Problem? I asked him and I tapped his shoulder. He looked at me and he smirked. I'm making a plan. Plan? Nakaplano na tayo . Don't tell me binago mo. Rex at naupo sa seat niya. Hindi. Itutuloy natin yon. Pero bago yon, I need to do something before our plan. Ha? Tanong ko. I want her to punish. I don't fucking care if their family connected to us. I want to teach her a lesson. He is so mad. But who? Tanong ni Rex. Vina. Sagot ni Rev. She? Anong gagawin mo? Tanong ko. Bakit naman niya gagawin yon? Yes. I'm just burning their businesses down with him. What? We said in unison. Seriously, buddy? And why should you do that, ha? Tanong ni Red. She lied. Ang sabi niya sa akin, sa atin, sinaktan siya ni Sarah. Pumunta ako sa bahay nila Sarah to confront her. But she avoided to talk about what happened. I can't hold on my anger, that's why I shouted harsh words to her. She's crying. She pushed me away and that's why I leave. Ram explained. Then I'm in my way. May tumawag sa akin. It's Sarah. It's Sarah's maid. She said if I am free and I can buy medicines. Ang gago ko sa part na umuwi siya ng basang-basa dahil napagtripan sila ni Vina. In fact, she was sick. Tumingin siya sa labas bago niya pinagpatuloy ang sasabihin niya. Tahimik lang kami. Pinuntahan ko ang asawa ko para awayin. Hindi ko man lamang siya tinanong kung ayos lang ba siya. Kung bakit siya namumula o may nararamdaman ba siya. I get back to her. A medicine at Manang told me. Stay for a while even if Sarah keep on pushing me away. Why do I need to tell this story? Ang seryoso niyo. Do they hurt Sarah too much? Rex asked that make Ram nod. Nang gabi na ayos na siya. Mabuti pakiramdam niya. And her parents called. Tanong ng tanong ang lalaki sa kabilang linya kung sinong may gawa sa kanya, kung bakit siya nagkaganon. Nung una niyang sinasabi pero nung sinabi niya hindi niya pinaghalanan. Kaya ayun, ang lalaki na nagsalita. Nalaman kong pinagtulungan siya ni Vina. Sino ang lalaki? Bakit alam niya? Hindi natin alam yun Rex. He's Sarah's older brother. Inalam niya nangyari kaya alam niya. Mas may alam pa siya kaysa sa atin. Maybe we need to guard Sarah, baby. Ani Red, he is so overprotective brother, sabi ni Ram. Just like you. I tapped his shoulder and he smirked. Kaya ka pala hindi umuwi. Well, sa nakita ko kanina, mukhang ayos naman kayo, sabi ko. It seems pero alam kong galit siya sa akin. Iyan kasi, dapat pinag-explain mo na muna siya bago mo inaway. For sure iisipin niya na kinakampihan mo si Vina. Yeah, you're right. He stood up and walked towards the window. So what's the plan? Nilapitan ko siya. Bibigyan ko si Vina ng 2 hours para humingi ng tawad kay Sarah. Vina won't do that. She's a brat. Yeah. Tingin mo susundin ka niya? Tanong ko. Sa gagawin ko, hindi gagana ang pagiging brat niya. Hindi mo naman pwedeng isisi lahat kay Vina. May kasalanan ka rin naman. I know.
Sa oras na to, unti-unti nang nawawala ang lahat ng meron sila. Sarah, forgiveness, save her, family business. Pagkasabi ni Ram, lumabas siya ng room. Saan pupunta yon? Kumunot noong tanong ni Red. I smell trouble guys, sabi ni Rex at sumunod kay Ram. Ngayon, alam ko na talaga. Si Sarah kay Ram. Handa niyang gawin ang lahat para kay Sarah. Sabi ko na nga ba, hindi magagawa ni Sarah yon, pero si Ram, kayang-kaya. Lalo na ngayon, anong klaseng revenge ba to? Ano nga ba ang pagiganting gagawin ni Ram para ipagtanggol ang naapi na kanyang asawa? Yan ang ating haalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.